Si Andrea Evangelista ay isang serbedora sa mansyon ng kilalang pamilya. Naipasa lang sa kanya ng kanyang yumaong ina ang pagiging serbedora sa mga Fernandez. Hindi naman kasi siya nakapagtapos ng kolehiyo. Wala naman siyang masabi sa mag-asawa. Liban lang sa anak na panganay ng mga ito, si Juancho Fernandez. Napakatahimik nito ngunit alam niyang sinusuri siya nito sa mga tingin nito. Isang gabi, sa dala ng kalasingan nito, may nangyari sa kanila. Malaki itong kahihiyan dahil may nabanggit na sa kanya ang ina nito na nakatakda na itong ipakasal sa napili nilang babae para kay Juancho. Dahil sa takot na masira niya ang buhay ni Juancho, itinago niyang naging bunga ng pangyayari. Ginusto rin naman kasi ni Andrea ang nangyari sa kanila dahil nadala siya ng kanyang emosyon. Ngunit, paano ba niya maitatago ang katotohanan kung iisang bayan lang sila ni Juancho? At kahit itago niya ito, lalabas at lalabas ang totoo dahil sa paglaki ng tiyan niya. Hanggang kailan nga ba niya maitatago ang katotohanan? Andrea, dali-dalian mo dyan dahil parating na si Sir Juancho. Napataas ang kilay niya sa tinura ni Carla. Si Carla ay gaya niyang serbedora. Dalawa lamang sila, tapos mga driver at hardinero na ang iba nilang kasamahan. Uuwi daw ba? Akala ko'y walang balak umuwi. Narinig ko si Ma'am kanina na ayaw daw umuwi ng panganay nilang si Juancho. Takang tanong pa niya sa kaibigan bago kumilos. Hindi ko alam. Siguro nagbago yung isip niya. Basta kumilos ka na. Ayaw niya nang magulo ang kwarto. Narinig mo naman ang sinabi ni Ma'am na masungit daw yun kahit na tahimik. Hindi daw tulad ng bunso na friendly. Excited na nga akong makita at makilala ang bunso nila Mama at Sir eh. May kilig pa ang tono ni Carla na mukhang pinagpapantasyahan na si Darren. Si Darren ay ang bunso ng pamilya. Hindi pa rin naman niya ito nakikilala. Mas lalo na ang panganay na si Juancho. Ngunit nababanggit na sila ng mag-asawa sa kanila ni Carla. Dahil dalawa lang silang serbedora, todo kilos sila. Dapat maaga siyang makauwi dahil gusto ng ama niya na sumabay siya sa hapunan. Lagi na lang kasi siyang pinapakain ng amo nilang babae upang pag-uwi daw nila, busog na sila at magpapahinga na lamang. Hindi naman kailangan na linisin ng sobra. Malinis naman ah. Nakangiting tanong ng Ma'am Isa nila. Ito ay ang ina ng magkapatid na Fernandez. Andrea, maaari bang wag ka na munang umuwi? Dumito ka na muna upang makasabay ka sa amin. Nagkatinginan pa sila ni Carla bago ibinalik ang tingin sa amo nila at nagsalita. Pero nakakahiya naman po Ma'am Isa na isasabay pa po ninyo ko. Serbedora lang po ako ma'am. Baka po mailang po sila sa akin. Ha? What are you saying? Naikwento na kita sa anak kong si Darren. Sabi ko ikaw ang palagi kong nakakasama. At kahit day off mo, pumupunta ka basta nakiusap ako. Si Carla naman kasi panay ang day off. Siguro kinikita ang nobyo niya. Natatawang wika pa nito nang mapasulyap sa kanyang kaibigan. Ho? Ma'am, wala naman po akong nobyo eh. Napakamot pa sa batok si Carla. Si Andrea naman, walang nagawa kundi pagbigyan ng hiling ng amo nilang babae. Bandang 4:00 nang magpaalam na si Carla. Ang dami nitong bilin sa kanya bago ito umalis. Ani pa nito, imostra daw niya ang wangis ng dalawa kung talagang gwapo ang mga ito. Andrea, come over here. Tawag ni Ma'am Isa sa kanya nang masilayan siya nito. Wala pa sila pero sa tingin ko'y parating na rin naman na sila. Maupo ka na't ikampante ang sarili mo. Bilin pa nito habang nakangiti at nasasabik. Hindi niya alam kung saan ba ito nasasabik. Sa pagdating ba ng dalawa nitong anak o ang pagpapakilala sa kanya nito kay Darren? Pero bakit? Bakit gusto siya nitong ipakilala kay Darren? Hindi na lang niya inisip masyado dahil baka maging ambisyosa ang dating niya. Ilang minuto pa, dumating na ang inaasahan ng mag-asawa. Ang mga gwapo kong anak! Tuwang-tuwa ang Ma'am Isa niya na sumalubong sa dalawa habang siya'y walang imik at nakaupo lang. Darren, maupo ka sa tabi ni Andrea. Utos nito sa anak kaya mas lalo siyang kinabahan. Andrea, that's my son, Darren. Nakilala ka niya dahil sa mga kwento ko. Oh, ikaw pala si Andrea. Matamis ang ngiti nito
bago inabot ang kamay nito upang makipagkamay. Natutuwa akong makilala ka. Ngumiti lamang siya bago na ibaling ang tingin sa panganay na si Juancho. Napako ang tingin niya sa gwapo, ngunit tila ba masungit na binata. Tinitigan na rin siya nito kaya naman napaiwas siya ng tingin. Isa ba siya sa mga serbedora mo? Tanong nito sa ina. Napaawang ang kanyang labi. Nahihiya na siya kanina pa pero mas tumindi ang hiyang nadarama niya ngayon. Sumagot siya ng may paggalang. Opo sir, 2 po kami ni Carla. Pasensya na po, nakaistorbo po yata ako sa inyo. Ma'am Isa, mauna na po ako. Salamat po sa pag-imbita sa akin na sumabay. Welcome home po Sir Darren at Sir Juancho. Hindi niya na hinintay ang sasabihin ng ma'am niya dahil dire-diretso na siyang umalis. Hindi ka man lang nagpreno sa bibig mo. Si Darren ang bumasag sa katahimikan. Baka sa mukha ng ina nila ang disappointment sa nangyari. Itinanong ko lang naman, masama ba yun? Hindi naman anak, pero obvious naman na isa siya sa serbedora namin ng dad mo dito sa mansyon. Iza, malawak ang pang-unawa ni Andrea, and I'm sure hindi niya mamasamain yun. Naiilang lang talaga siya kanina pa. Nahihiya lang siya na tanggihan ka sa hiling mo. Ama na nila ang nagsalita. Imbis na gawing big deal ang bagay na yun, pag-usapan na lang natin ang tungkol sa engagement ni Juancho at Mildred. Si Mildred nga pala, ba't hindi mo isinama? Tanong pa ng kanyang ama. Napairap si Juancho at hindi sumagot. Sa tingin ko hindi nasabi ni Juancho na pauwi kami ngayon. Kasi kung alam niya kanina pa yun nandito. Natawa pa si Darren. Patay na patay pa naman yun kay Juancho. Hindi ba mas maganda yun? Mahal na mahal ka ni Mildred. That's a good point. Bagay na bagay siya sa'yo at makakatulong sa kumpanya na hinahandle mo. Hindi ko naman kailangan ng kahit na sino. Dahil kahit ako lang, kaya ko ang negosyo, Dad. Ngunit makulit ang ama niya. Ito lang naman ang may gusto na ipakasal siya. Perpekto si Mildred. At magiging katuwang mo. And due to Darren, piliin mo ang babaeng makakatuwang mo at maipagmamalaki mo. Pati ba naman si Darren? Galit na tanong ng kanyang ina. Salamat nga siya at pwede siyang mamili. Dahil si Juancho ang panganay siya talagang magsho-shoulder ng mga negosyo. At kailangan na matalino. May alam sa negosyo. At maganda ang magiging partner niya. Isa siyang Fernandez. Sana nauunawaan mo ko, Isa. Natahimik ang ina nila. Hindi na rin ito ginalawang pagkain at napaiwas na lamang ng tingin. Isa, lalamig ang pagkain. Darren, wag mong sundin ang dad mo. Gawin mo ang gusto mo. Pumili ka ng partner mo na mahal mo, okay? And you, Juancho, I hope magising ka at huwag magpalamon sa negosyo. Dahil mas kampante ako kapag ang naging partner mo ay ang taong mahal mo. But it didn't bother Juancho. Wala naman kasi siyang napupusuan dahil para sa kanya, mas mahalaga ang negosyo. Oh, sabi mo hindi ka tuloy umuwi dahil sa amo mo. Takang tanong ng ama ni Andrea, pagpasok pa lamang niya sa munti nilang tirahan. Napakamot siya sa batok bago umisip ng magandang dahilan upang hindi na ito magtanong pa. Nakiusap po ako na baka pwedeng umuwi ako para po sa inyo. Bakit po? Hindi niyo po ba ako gustong makasama? Wala naman akong sinabi. Naitanong ko lang naman. Halika na't kumain na. Akala ko hindi ka uuwi kaya iniligpit ko agad. Napangiti siya bago sumunod sa kanyang ama. Hindi masarap kasi hindi po kita kasabay. Parang walang lasa ang pagkain pag hindi ko kasabay ang mahal kong tatay. Andito naman ako sa harapan mo, sige na. Babantayan kita sa pagkain kaya sana kumain ka na. Ginanahan naman ni Andrea ang pagkain. Habang nilalantakan ng luto ng ama niya, sige naman ang kwento niya tungkol sa Ma'am Isa niya na sobrang bait sa kanya. Naikwento niya rin si Carla na pinagpapantasyahan ng Sir Darren nila. Tawa lang naman ng tawa ang ama niya. Talaga namang nakakapagpataba sa puso ni Andrea. Bandang 9:00, pumasok na siya sa kanyang silid. Ngunit hindi pa siya dinadalaw ng antok dahil nakatatak pa rin sa isipan niya ang attitude ni Juancho sa kanya kanina. Obvious naman kasi na iritado ito at naiilang sa kanya. Hindi naman kasi talaga dapat siya tinatrato ni Ma'am Isa na parang hindi siya serbedora. Dapat nilimitahan na rin niya ang kanyang sarili. Mali din kasi siya eh. Napabuntong hininga si Andrea. Hindi naman sumama ang loob niya.
Sa totoo lang, hindi niya alam ngayon kung may ihaharap pa ba siyang mukha kay Juancho. Pakiramdam niya, nagpa-victim siya sa ginawa niyang pag-alis agad. Disappointed kaya sa kanya si Ma'am Isa? Samot-sari ang tumatakbo sa isipan niya hanggang sa mapahikab na siya dahil dumalaw na ang antok. Pagod din kasi siya sa maghapon dahil sa matinding paglilinis na ginawa nila ni Carla. Maagang gumising si Andrea. 4:00 pa lang, nagsalang na siya ng sinaing at hinanda na ang para sa umagahan nila. Hindi niya ginising ang ama niyang masarap ang tulog. Hindi naman kasi niya ito inuobliga na asikasuhin siya. Gusto niya kasi na siya ang nagsisilbi sa kanyang ama. "Tay, magandang umaga. Alis na po ako ha. Tinakpan ko po sa lamesa ang almusal niyo." Hinagkan niya ito sa noo bago umalis na. Tila nga may nais pa itong sabihin, ngunit nagmamadali na kasi siya. Nauna pa pala siya kay Carla kaya naman pinagalitan niya ito. "Siguro, nakipagmumul ka kagabi no?" Bulong niya na may kasamang pandidilat ng mga mata. "Inuugali mong late ka palagi. Nakakahiya kila Ma'am Isa. At ngayon pa nakasama na natin dito sa mansyon ng 2 nilang anak." "Oo na po, pasensya na. Hindi ako nakipagmumul no. Hindi ko yan gawain. Ang ginawa ko lang naman ay tumambay sa harap ng tindahan nila Aling Presing kasama si Badong." "Si Badong?" Napalakas ang boses ni Andrea. Ngunit hininaan niya muli ito. "Hibang ka na ba? Si Badong talaga, Carla? Lukarit ka. Wala na bang iba dyan? Gaga ka. Gusto mo sampalin kita? Ang daming pinaluhang babae ni Badong." "Andrea, bitter ka lang. Palibhasa, hindi ka pa nai-in love. Girl, masayang magmahal at mahalin. At kay Badong ko yun naramdaman. Grabe, ang sarap sa pakiramdam na sinusuyo, nililigawan, minamahal at pinagsisilbihan. Hindi pa naman kami pero soon sana. Pinagsisilbihan ka lang ni Badong ngayon kasi alam niyang inosente ka. Oras na madali ka niya, utas ka na. Para kang na-hit and run ng hotdog." Inirapan pa niya si Carla dahil sa gigil niya. "Stress ako sa'yo umagang umaga. Bukas bawal ng late ha?" "Opo, sorry na po. Oo nga pala, kamusta kagabi?" Pag-iiba nito ng topic. Napakunot naman ng noo niya at nagmaang-maangan. "Ha? Sinasabi mo? Umuwi ako ng maaga." "Ay sus!" Natatawang kiniliti pa siya nito. "Tigilan mo nga ako, Andrea. Hindi ba't pinakilala ka ni Ma'am Isa sa mga anak niya? Paborito ka kasi ni Ma'am Isa eh. Feeling ko nga, inirereto ka niya kay Darin. Bukang bibig ka daw niya sa anak niyang yon, di ba? Malay mo naman, bagay pala kayo. Pantasya ko pa naman si Sir Darin. Pero sige, sa'yo na lang pala." "Baliw, malabo ang sinasabi mo. Natutuwa lang siya sa akin. Walang ibang dahilan. Si Sir Darin, oo mabait. Pero si Sir Juancho, parang iba yung attitude niya." Napaisip pa si Andrea. Lingid sa kaalaman niya na nasa likod na pala niya ang kanilang pinag-uusapan. Hindi niya man lang napansin ang pagsenyas ni Carla sa kanya. "Yeah, so parang parang halimaw?" Bahagyang napangiti si Juancho. Si Andrea na kanina lang ay bibong-bibong magkwento, nanlaki ang mata nang mapaharap sa kanya. "Sir Juancho, wala naman po akong ibang ibig sabihin. Papasensya na po." Nauutal pa nitong paliwanag bago napayuko. "Sir, mabait po yung kaibigan ko, hindi po siya tsismosa talaga. Vocal lang po talaga siya sa mga napapansin niyang attitude ng isang taong nakakasalamuha niya." Segunda ni Carla. "What is happening here?" Sumulpot si Isa. Napabuntong hininga si Juancho dahil sa ina niyang iba na naman ang tingin sa kanya. Akala na naman yata nito inaapi niya si Andrea. Sa totoo lang, aksidente lang na narinig niya ang usapan ng dalawa. "Andrea, pinagsusungitan ka na naman ba?" Pinutol ni Andrea ang kanyang ina. "Ma'am Isa, hindi po. Wala naman pong ginagawa si Sir Juancho sa akin. Sige po, punta lang po ako sa pool para mag-alis po ng mga dahon." "Iha, actually I already told Darren na ikaw na lang ang isama sa grocery shopping. Si Carla naman ay isasama ko sa kusina." Paliwanag ng ina ni Juancho habang siya ay nakamasid. Natawa pa nga siya dahil obvious naman na nilalakad ng ina niya ang dalaga sa kanyang kapatid. Napasulyap pa ito sa kanya bago sumang-ayon sa kanyang ina. "At ikaw, pinapasabi ng ama mo na i-update mo si Mildred na nakauwi ka na."
Napairap na lamang siya bago iniwan ng mga ito. Business-minded si Juancho, kaya siya napapayag ng ama niya sa gusto nito. Ngunit ayaw niya sa lahat, inuobliga siya ng babaeng yun sa mga gusto nito. Juancho! Mahigpit na niyakap siya ni Mildred. Nasabi na kasi ng ama niya na nakauwi na siya. Dahil hindi talaga siya nito mapilit na siya ang mag-a-update kay Mildred. Dahil unang-una, magiging mag-asawa lang sila sa papel. Bitaw. Bulong niya nang ipalupot pa nito na parang sawa ang braso nito sa kanyang braso. Eto naman hindi mo man lang ako na-miss. Juancho, ilang buwan mo kung hindi inuwian Miss na kita. Sabi ni Tito na kagabi ka pa nakauwi, pero hindi mo ko sinabihan. Bakit? Because I don't care about you. Diretsahan niyang sagot bago inirapan si Mildred. I don't mind. Basta you're mine now. Walang babaeng makakaagaw sa iyo, Juancho. Masaya ako na pumayag ka na sa proposal ni Daddy. Pangako tutulong ako sa kumpanya. No need. Tipid niyang tanggi bago na una nang pumasok sa mansyon. Where's Tita nga pala? Takang tanong nito nang hindi sila salubungin ng kanyang ina. Abala ito sa kusina. Ngunit alam niya na sinadya nitong maging abala upang may maidahilan. Nararamdaman niyang ayaw ng ina niya sa babaeng napili ng kanyang ama. No choice lang din ng ina niya dahil pumayag naman siya. Dahilan para magtampo ito sa kanya. Nasa kitchen. Masaya itong nagtungo sa kusina. Siya naman nanatili sa sala upang magmuni-muni. Hindi kasi niya maiwaglit ang nakakatawang pagkukwento ng dalagang si Andrea sa kanya sa kaibigan nito. Sumukha pala siyang masungit. Normal expression niya na ang pagiging cold. Para sa kanya hindi naman yun masungit. At hindi rin siya gaya ni Darren na palangiti at palakausap. Pumasok sa isipan niyang magkasama nga pala ang dalawa. Mukhang type na rin naman ni Darren ng dalaga, cause it's obvious. Samantalang si Andrea, walang imik habang kasama si Darren. Ang aura nito ay lamang na lamang kumpara sa kuya nitong si Juancho. Palangiti naman ito at maayos kausap. Gentleman na nakadagdag puntos sa pagiging pogi nito. May gusto ka bang bilhin? Tanong nito bigla na kanyang ikinagulat. Ngunit agad rin siyang nakabawi. Wala po sir. Please stop calling me sir. Naiilang kasi ako Napakamot pa ito sa batok. Darren na lang, since hindi ka naman na iba sa pamilya namin. Dahil matagal nang nanilbihan sa amin ng nanay mo na si Manang Belen. Close kami ni Manang at palagi kanyang naikukwento. Sayang, hindi kanya na isasama noon dito sa mansyon. Oo nga naisama naman niya ako isang beses. Pero wala na kayo ayon kay Ma'am Isa. Sa abroad na daw kayo mag-aaral. Guilty nga ako dahil iniwan namin ng mami But ngayong nandito na ako, babawi ako sa kanya. So Andrea, pwede bang tulungan mo ko? Oo naman, tsak na matutuwa si Ma'am Isa. Nakapalagayan niya ng loob si Darren kahit paano. Sa ilang oras na magkasama sila, marami din silang napagkwentuhan na talaga namang nag-alis sa ilang nila sa isa't isa. Bumalik sila sa mansyon. Nadat na nila ang isang makoloreting dalaga ngunit maganda talaga. Para nga itong artista dahil ang ganda-ganda. Hindi nga lang niya ito kilala dahil ngayon pa lamang niya ito nakita. Darren! Lumapit ito't niyakap si Darren. Mildred, ang bilis mo Sinong nagsabi sa'yo? Natatawa pa si Darren. Ayaw nang makinig ni Andrea sa usapan ng dalawa kaya binitbit niya na ang mga dala nila. Ngunit pinigil siya ni Darren. By the way, si Andrea nga pala. Ngumiti siya sa babae at bumati. Napakaganda niyo po, Ma'am Mildred. Puri niya ngunit tila ba, asiwa ang tingin nito sa kanya. Ito pala si Mildred, ang babaeng mapapangasawa ni Juancho sungit. Napabaling siya kay Carla na nakasilip pala mula sa kusina. Dalhin ko lang ang mga to sa kusina. Paalam niya kay Darren. No. Let me do that. Pagod ka na kaya magpahinga ka na. I'll take care of this, okay? Nakita niya ang pag-irap ni Mildred. Si Darren, dinala na sa kusina ang kanilang mga pinamili. GF ka niya? Tanong nito nang makapasok na si Darren sa kusina. Hindi po ma'am, serbedora po ako dito sa mansyon. Dalawa po kami ni Carla. Paliwanag niya dahil napagkamalan pala siya. Then, why are you acting like one?
Hindi ka man lang nahiya? Gustong gusto mo rin naman kasi para kang prinsesa, no? Para lang malaman mo, wala nang Cinderella sa panahon ngayon. Wake up! It's 2025. So kung ako ikaw, I'll do my job na lang imbis na maging ambisyosa. Mahina ngunit baon na baon na mga salitang binitiwan ni Mildred. Mali ka po ng akala, pero inirerespeto po kita, ma'am. Tanging tugon na lamang niya bago sumunod na sa kusina. Iha, tikman mo to. Excited na inabot ni Ma'am Iza ang cookies sa kanya. Napangiti siya at hindi na pinahalata dito ang insultong tinamo niya mula kay Mildred. Masarap po talaga ang gawa ninyo, Ma'am Iza. Oo, tama ka. Sang-ayon naman ni Darren. Maiwan ko na muna kayo. Andrea, salamat sa pagsama mo sa akin ha. Nag-enjoy talaga ako. Umiksen na si Carla nang makalabas si Darren. Si Ma'am Iza din, curious at gustong tsikahin siya. Ngunit gaya ng sinabi ni Mildred, gawin na lang niya ang trabaho niya at iwasan ang mga ganitong senaryos. Normal lang naman po, sinamahan ko lang po siya, ma'am. Gaya po ng utos niyo. Mabait po si Sir Darren. Sobrang bait po. Ngunit hindi ko po binibigyan ng ibang kahulugan ng kabaitan niya. Napatango na lamang ang dalawa at hindi na siya kinulit pa dahil napansin ng mga ito na seryoso siya sa kanyang sinabi. While Wancho, nasaksihan niya ang ginawa ni Mildred kanina. Pinag-iinitan mo ba si Andrea? So, you saw it? No, why would I do that? Bilang makakasama mo sa buhay at pagiging parte ng pamilyang to, obligasyon ko rin na protektahan maging ang miyembro ng pamilya mo. Si Darren, ayokong malinlang siya ng isang serbidora. Sinabi ko lang naman na kung anong trabaho niya, yun ang gawin niya. Paliwanag at depensa nito sa sarili. Asawa mo man ako o hindi, huwag mong pakailaman na ng buhay at desisyon ni Darren kung ayaw mong makarinig ng masakit na salita mula sa kanya. At pwede ba? Walang nagsabi sa'yo na obligasyon mo na kami. Stay where you are, Mildred. Napairap ito sa inis sa kanya. Padabog itong lumabas sa silid kung saan niya ito dinala upang kausapin. Naiinis si Mildred dahil sa pagtatanggol ni Wancho sa babaeng yun. Sino ba to? Bakit parang may pribilehiyo ito sa pamilyang Fernandez? Para itong special na bisita. Mas special pa ata ito kumpara sa kanya. Dahilan para mag-overthink at mainis siya lalo sa dalaga. Pakiramdam niya, kaagaw niya ito sa atensyon. Mukhang mas close pa nga ito sa ina ni Wancho at Darren. Nakakaselos yun para kay Mildred. Kaya naman, hindi siya makakapayag. Dinner time. Narinig niya ang ama ni Wanchong nagsalita. Mildred, Darren and Wancho, ayaw ni Isa na pinaghihintay ang pagkain. Naupo naman na sila. Siya ay katabi ni Wancho, habang si Darren may bakanting upuan sa tabi nito. Carla, Andrea, sumabay na kayo. Nadismaya si Mildred sa sinabi ng ina ni Wancho. Seryoso ba to? Hanggang sa pagkain, may pribilehiyo ang mga serbidora? Dito ka na, Andrea. Alok ni Darren sa bakanting upuan na sinadya nito. While the other one, katabi naman ng ina ni Wancho. Napakabait po talaga ng pamilya Fernandez, no? Pati po mga serbidora kasabay sa pagkain at parang family na kung itrato. Sa amin po ginaganyan din naman sila pero tumatanggi kasi sila eh. Really? Ina ni Wancho ang sumagot. Tama ka. They're part of our family, Mildred. Si Carla ipinasok niya si Andrea. Si Andrea naman, matagal naming nakasama ang ina niya kaya kung nagtataka ka, yes, pamilya na namin sila. Pantay-pantay lang dito. Ang kinakain namin ay kinakain din nila. Walang diskriminasyon dahil lang serbidora sila. Napakasarap niyo pong maging magulang. Wancho and Darren must be proud, tita. Tita, bakit hindi ka po magpa-charity? I mean, charity naman na po ang ginagawa mo. But mas marami kasing matutulungan if mag-build po, di ba? Mag-share po ako. Iba na ang tingin sa kanya ni Wancho. Si Darren naman, tila desmayado sa kanya. Bakit naman lahat parang galit? Gusto niyang matawa. So bakit nga pala ito pinag-uusapan? Helping and loving others is what my heart wants. Sorry po, are they offended po ba sa words ko? Sorry, I didn't. No. They are not. I think para may peace of mind ka sa kitchen na lang kami kakain. Sumenyas niya ito sa dalawang serbidora na ikinasaya ni Mildred
dahil wala na ang mukha ni Andrea sa harapan niya. "Iza!" Saway ng asawa nito upang pigilan. "No, it's totally fine. Sa kusina na lang kami. Mas komportable pa silang kumain." Nagsorry siya. Pinaliwanag niya na wala siyang intensyon. Napairap si Juancho sa eksenang ginawa ni Mildred. Nakita niya ang makahulugang titig ng ina niya sa kanyang ama na kapag paurong sa dila nito. Wala na itong sinabi kundi tumango na lamang. "Sorry po tita, sorry po talaga," wika ni Mildred. Ngunit nginitian lang ito ng ina niya bago nagsalita. "Hindi ka na mababother sa mga kasama ko. Sana sinabi mo kanina pa para hindi na humantong sa punto na pagmumukain mo silang mababa sa harapan ng mga anak ko. Hindi mo kailangang ulit-ulitin sa kanila na serbidora lang sila, Mildred. Cause we all know that. So please, excuse us and enjoy the food." "Happy?" Sarkastikong tanong niya kay Mildred nang makaalis na ang ina nila. Si Darren naman, walang sinabi pero kitang-kita ang ekspresyon nito. "Disgusting." Bulong pa ni Darren bago tumayo. "Darren!" Saway ng ama nila sa pag-alis ng kapatid niya. "Stay and eat." "No, you can't dictate me, Dad. Hindi ako si Juancho. Hindi ako magpapakasal sa babaeng walang emotional intelligence." Binalingan nito si Mildred na tahimik na ngayon. Padabog nitong binagsak ang kamay nito sa table. "Don't you dare insult them again, Mildred. Palalampasin ko ngayon pero sa susunod hindi na. Lahat ng mahal niya sa buhay kapag nasasaktan, mas masasaktan si Mami. At ayaw kong nasasaktan ng Mami ko." Tumaas ang boses ni Darren. "Enough. Darren, that's enough." Saway ni Juancho. Hindi na ito kumibo pa. Sila na lang tatlo natira. "Iha, please. Ano man ang mapansin mo sa trato ng asawa ko sa mga kasama namin sa bahay, huwag mo na lamang sanang pinapansin dahil parte na sila ng pamilya namin, lalong-lalo na si Andrea. Nagsiselos lang po ako kasi mas malapit siya kay tita compared to me na magiging manugang ninyo." Napangisi si Juancho. "Pasasaan ba't makakasundo mo rin ang mami ni Juancho? Hindi mo sana siya pinakitaan ng ganyang attitude. I understand na hindi ka aware dahil laki kang abroad. Servants is servants, right? Pero iba kasi dito sa amin. Hayaan mo't kakausapin ko na lamang ang tita mo para ipaliwanag sa kanya." Tumango naman ito. Siya'y nawalan na ng gana kaya hindi niya naginalaw pa ang pagkain. Nakita niya ang ekspresyon ni Andrea kanina at hindi mawala sa isipan niya ang maamo nitong muka. "Bakit naman iniwan mo sila?" Nakikinig lang si Andrea sa mag-ina habang magana silang kumakain. Hindi na nakakailang dahil may sarili na sila at wala sa may attitude na si Mildred. Ayaw na rin naman damdamin pa ni Andrea at Carla kasi mas nasasaktan si Mami Isa nila. "Wala din po kung ganang kasabay si Mildred. Masarap pa naman ang luto mo, Mami. Ayokong palampasin." Napasulyap si Darren sa kanya. "Pasensya na kayo ah." "Wala na po iyon sa amin, Sir Darren." Si Carla ang sumagot na tinanguan naman ni Andrea. "Palibhasa kasi, may pribilehiyo dahil pinanganak na may gintong kutsara sa bibig." Wika pa ni Ma'am Isa nila bagong ngumiti sa kanya. "Mahal ko kayo at hindi kayo iba sa amin. Don't mind that woman." Tinapos na nila ang pagkain. Hinugasan ni Carla ang mga plato habang siya pinunasan ng tibol. Sa tingin niya mas lalong pag-iinitan siya ni Mildred dahil sa nangyari. Naiinis siguro ito dahil malapit siya kay Ma'am Isa. Baka silosa talaga. Nasulyapan niya si Juancho na naninigarilyo sa labas nang magtungo siya sa kulungan ng aso upang ito'y pakainin. Iniwas niya ang kanyang tingin dahil nahuli siya nito. Ngunit kumabog ng malakas ang dibdib niya nang makita niyang papalapit ito sa kanya. "Gaga rin si Mildred, no?" Siniko niya si Carla. "Mamaya marinig pa sila. Hindi na sila maipagtatanggol ni Ma'am Isa. Mali naman kasi nila na pag-usapan si Mildred. May attitude man ito o wala." "Totoo naman kasi. Pa-English pa siya tapos pa-kunwari pa. Halata naman na iniinsulto niya ang trabaho natin. Pansin mo diba? Iba rin ang tingin niya sa'yo. Insecure ata. Oo, serbedora lang tayo pero hindi naman tayo abusado ah. Si Ma'am Isa ang nag-aalok sa atin at ginagampanan naman natin ang ating trabaho. Nakakainis lang rin kasi talaga eh." Napabuntong hininga pa si Carla.
Dinadamdam mo pa rin ba? Ipasok mo na lang sa tenga mo tapos ilabas mo sa kabila. Dahil may mga tao na ang kasiyahan ay pangmamata sa kapwa. Para na lang kay Ma'am Isa, wag na lang natin palakihin. Gets ko naman, Andrea. Pero syempre, gusto ko rin sanang ipagtanggol ang sarili ko. Dapat may isinagot talaga ako sa kanya. Para saan pat may bibig na binigay sa atin ng Diyos. Naunawaan niya na masama ang loob ni Carla. Hinawakan niya ang kamay nito upang pagaanin ang loob nito. Umuwi ka na lang ng maaga para maaga rin pakikipag-date mo. Sige na, ako nang bahala sa mga gagawin. Tapos uuwi na din ako. Nakakahiya naman sa'yo kung iiwanan kita. Sus, sige na, minsan lang naman to. Bukas hindi na pwede, Carla. Salamat talaga, bawi ako sa'yo bukas. Pahabol pa nito bago dire-diretsyong lumabas. Oh, bakit nauna si Carla? Ma'am Isa, kasi po, pinayagan ko na po siya. Sabi ko'y onti na lang naman po ang gagawin kaya ako na po ang tatapos. Masama po kasi yung pakiramdam niya kapag hindi nakadate ang bebe niya. Biro pa niya na tinawanan naman ito. O sige, pero bago ka umuwi, pwede bang pakiayos mo ang silid ni Wancho? Napansin ko kasi kanina na magulo. Habang wala malinis mo dahil kapag nandyan siya baka mailang ka. Opo ma'am, tatapusin ko lang po ito. Sagot niya bago bumalik sa ginagawa. 8:00, natapos na siya sa nililigpit niya. Palabas na sana siya sa silid nang biglang bumukas ang pinto. Iniluwa ng pinto si Wancho. Pasuray-suray, tila ba maraming nainom. Napaawang ang labi niya at agad na kumilos upang tulungan si Wancho. What are you doing here? Lasing na ito ngunit mukhang nakakakilala pa rin naman. Pinalinis lang po ni Ma'am Isa yung silid mo. Tapos naman na po. Inalalayan niya itong maupo. Napansin niya na nahihirapan ito sa pagtanggal ng sapatos. Kaya naman walang pasabing siya na ang gumawa. Sige po Sir Wancho, mauna na. Nanlaki ang mata niya nang hawakan ito ang kamay niya. Nakatitig lang ito sa kanya bago ito nagsalita. Bakit ganyan ka makatingin sa akin? Sobrang amo ng mukha mo, Andrea. Po, sir, ganito lang po talaga akong tumingin. Nakakainis po ba? Sige po, iiwasan ko na lang po ang tumingin sa inyo. Wala akong sinabing iwasan mo ko. Sobrang lakas ng kabog ng puso ni Andrea. Lalo pa nang tumayo ito at isarado ang pinto. Humalo ang kaba kay Andrea. Sir, lalabas na po ako. Stay. Ngayon lang please. Gusto ko lang ng kasama at masasandalan. Pakiramdam ko, ang daming kulang sa akin na kahit anong gawin ko, kulang pa rin. Dahil lang ba sa kalasingan ito? O ito talagang nararamdaman ni Wancho na hindi niya magawang ilabas? Ito ang mga tanong na tumatakbo sa kanyang isipan sa mga oras na to. Dapat po, magpahinga ka na kasi lasing ka na. Ano man ang nararamdaman mo, dinadala mo. Hangad kong mapawi na ang lahat ng yan. Pag nakikita kita, nagiging kalmado ko. I don't know why, pero sobrang peaceful kapag tinititigan kita. Sir, ikakasal na po kayo kay Ma'am Mildred. Matigas na tugon ni Andrea bago kumawala sa yakap ni Wancho. Nagulat siya nang hagkan siya nito. Sinampal niya si Wancho. Malakas na sampal. Halos bumakat nga ang sampal niya sa pisngi nito. Ngunit hindi ito natigil dahil muli siya nitong hinalikan. Napakalakas. Sa una, nagawa niyang manlaban. Ngunit nang muling madampian ni Wancho ang kanyang labi, bumigay si Andrea. Tumutulang isipan niyang patigilin ito. Dahil nag-isa ang puso't isipan niya, nahayaan ng sarili niyang angkinin ng lalaking ikakasal na sa iba. Aware si Andrea na mali, ngunit lunod na siya. Hindi niya nga alam kung paano siya aahon dahil sa halik pa lang ni Wancho, lumubog na siya. Maingat siya nitong inihiga sa kama habang patuloy ang pag-iisa ng kanilang mga labi. Iba ang nararamdaman ni Andrea. Para siyang kinukuryente na kinikiliti. Naganap ang isang gabi. 4:00, nagising si Andrea. At kahit iniinda niyang mahapdi at masakit niyang katawan, nagawa niyang magbalik ng mga saplot na si Wancho ang nag-alis. Hindi na nga niya ito ginising. Dumiretso na siya palabas at walang lingon-lingon. Wala siyang iniwan na bakas, maliban sa bahid ng pagka-inosente niya na naiwan sa kobre kama ni Wancho. Nagising si Wancho na masakit ang ulo.
Ngunit nagulat siya nang makita ang bahid ng dugo sa kama. Bumalik lahat ng alaala niya na nangyari sa kanila ni Andrea. Nahimasmasan siya at ngayon lang napagtanto na maling-mali ang ginawa niya. Hindi dapat niya pinakailaman na ng dalaga. Ngunit dala ng impluwensya ng alak, hindi siya nakapagpigil. Oo, pinagpapantasyahan niya si Andrea. Ngunit wala siyang balak na galawin ito o gumawa ng hakbang para ito ay makuha. Dahil si Mildred ang pakakasalan niya. Kahit pa hindi naman niya ito mahal at kasunduan lang ang lahat. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Oras na malaman ito ng ina niya, hindi siya nito mapapatawad. Anong ginawa mo, Wancho? Parang hibang na kinakausap niya ang kanyang sarili. Nak, gising na. Wika ng kanyang ina. Dali-dali niyang inalis ang kobre kama upang itago ang kainosentihan ni Andrea na kanyang kinuha. Kalimutan ang nangyari at tumaktong normal. Ito ang naisip ni Andrea. Ngunit paano niya yun gagawin? Sa nangyari sa kanila, may ihaharap pa ba siya sa pamilya ni Wancho? Lalong-lalo na sa ina nitong si Isa na pamilya na ang turing sa kanya. Malaki ang tiwala ng mag-asawa sa kanya. Si Darren, maayos din ang pakikitungo nito. Ngunit kapag nalaman nila na bumigay siya kay Wancho, kahit alam niyang ikakasal na ito, ano na lang ang iisipin nila tungkol sa kanya? Boba ka kasi. Inis na sinabunutan ni Andrea ang kanyang sarili. Malaking gulo tong pinasok ko. Patuloy niyang kinakausap ang kanyang sarili. Napabuntong hininga siya bago lumabas. Tanghalian na nang magising siya. Normal naman ang lakad niya dahil oras na makahalata ang ama niya at iika-ika siya. Alam niyang madedesmaya ito. Hindi siya pinalaki ng mga ito para maging pakawalang babae. Natatakot si Andrea. Ngunit kung hindi na siya papasok at basta na lang mawawala, tsak na magtataka si Carla, pati ang Ma'am Isa niya. Hindi niya pwedeng gawin yun. Kaya naman, nagdahilan na lamang siya na masama ang pakiramdam kaya hindi makakapasok ngayong araw. Nakakain na. Hindi kita napansin kagabi na umuwi. Anong oras ka umuwi, nak? Pasimpleng tanong ng kanyang ama. 10:00 na po eh. Pasensya na po tay, hindi na po mauulit. Dumaan po kasi ako kila Carla. Palusot niya na pinaniwalaan naman ito kaya nakahinga siya ng maluwag. Sige pero mag-iingat ka lang anak. Sa gabi lumalabas sa mga siraulong lalaki. Opo naman po. Nak, bakit nga pala hindi ka pumasok? Akala niya tapos na pero hindi pa pala. Masama po kasi ang pakiramdam ko tay. Dinampi agad nito ang kamay sa leeg at sa noo niya. Wala ka namang lagnat, pero baka sa pagod. Sige nak, pahinga ka lang. Hindi masama lumiban sa trabaho kung minsan dahil mas mahalaga pa rin ang kalusugan mo. Tay, pag ba halimbawa may mali ako nagawa, sabihin na nating nadismaya ka kasi nagawa ko yung bagay na yun. Itatakwil niyo po ba ako? Ibabalik ko sa iyo ang tanong anak. Pag bang magulang kapag may mali silang nagawa, ibig bang sabihin hindi na sila magulang? Mali ang konsepto na kailangan mong itakwil ang isang miyembro ng pamilya kapag nakagawa sila ng mali. Turuan mo, ipaalam mong mali sila. Hayaan mong bumangon sila sa pagkakamaling yun. Walang magulang na natitiis ang kanilang mga anak. Ang magulang na nagagawang tiisin ang kanilang mga anak, hindi marunong maging magulang. Niyakap ni Andrea ang kanyang ama. The best talaga ang tatay ko. Mahal na mahal kita, tay. Mahal din kita, anak ko. Naging maayos naman ang araw na ito para kay Andrea. Ngunit ang pagpasok lamang kinabukasan ang kanyang inaalala. Maaga siyang gumising upang pumasok. Hindi naman kasi kalayuan ang mansyon ng mga Fernandez sa bahay nila. Sa sala pa lang, sinalubong na siya ni Carla. Tinutukso pa nga siya nito dahil mas maaga ito kumpara sa kanya, na ni minsan hindi nahuli sa trabaho. Ayos ka na ba? Sabi ni Ma'am Isa nilagnat ka daw. Oo pero isang araw lang naman. Ngayon pwede na ulit ako magtrabaho. Tugon niya bago sana kikilos nang makita niya si Wancho. Iniwas ni Andrea ang mata niya. Carla, pwedeng maiwan mo muna kami. Utos nito na alam niyang ikinagulat ni Carla. Ngunit ano pa bang magagawa niya ito na nga ang lumapit sa kanya. About what happened? Sa tingin ko dapat natin yung pag-usapan ng maayos. Hindi na ho kailangan Sir Wancho. Bilang babae, alam ko dapat ang limitasyon ko. At alam kong lasing ka. Mali ang nagawa natin at mas lalong mali ang ginawa mo.
Ikakasal ka na pero nagawa mo pa rin yun. Hindi ka ba nakukonsensya sa ginawa mo kay Ma'am Mildred? Nahihiya ako. Sobrang nahihiya po ako. Sana po hindi na ito makarating pa sa iba. Sana kalimutan na lang po natin. Gaya lang ng dati na normal. Kasi gusto ko yung trabaho ko sa mansyon. Pero hindi na nito natuloy nang biglang sumulpot si Mildred. Lumayo siya ng bahagya bago bumati kay Mildred na parang walang nangyaring pangiinsulto. Magandang umaga po, ma'am. Hindi ito kumibo. Bagkus, ipinulupot nito ang braso kay Wancho. Wancho, ba't mo siya kausap? Hindi mo sinasagot ang tawag ko dahil busy ka sa pakikipag-usap sa kanya? May inutos lang po si Sir Wancho. Sige po, maiwan ko na po kayong dalawa. Napabuntong hininga si Andrea dahil mabilis na naman ang tibok ng kanyang puso. Ngunit muntik siyang mapatalo nang masilayan si Darren na nakatitig lang sa kanya. Hindi niya napansin na nasa kusina pala ito. Gulat na gulat ka yata. Gusto mo ba ng tea? Hindi naman. Ano lang kasi, galing lang ako sa labas tapos hinahanap ko si Carla. Another kasinungalingan na naman ang sinabi niya. Gumawi siya sa garden. So busy ka na ba? Balak ko sanang ipatikim sa iyo ang ginawa kong tea. Hindi pa naman, may 2 minuto pa. Masaya nitong pinakitang inabot sa kanya ang tea. Masarap nga, malinamnam tsaka yung aroma talaga. Mas better kasi ang tea. Natatawang wika nito. Sabay na silang lumabas ni Darren mula sa kusina dahil patungo rin naman daw ito sa garden para ipatikim sa ina nito ang tea. Ngunit sa sala, nandoon si Mildred at Wancho. Napasulyap si Wancho sa kanya kaya naman napaiwas siya ng tingin. Pwedeng turuan mo siyang mag-behave. Baka pasamain na naman kasi niya loob ni Mommy. Napangisi si Mildred. Lumakad na si Andrea dahil ayaw niyang magsimula na naman ng tensyon. Sa garden, masayang-masaya ang Ma'am Isa nila dahil napakaganda ng mga bulaklak. Dinampot agad niya ang pandilig bago nagsimula. Si Carla kasi ay nag-aalis ng mga damo na hindi naman karamihan. Ngunit habang nagdidilig, nakaramdam siya ng inis dahil parang ayos lang kay Wancho na lokohin ito si Mildred. Hindi ba nito mahal si Mildred? Bakit? Bakit nito pakakasalan kung hindi naman ito mahal? Ito ang gusto niyang masagot upang matahimik na ang kanyang isipan. Since close naman sila ni Darren, palagi niya itong nakakausap kahit pa oras ng trabaho niya. Lagi itong nakabuntot sa kanila ni Carla. Para sa kanya, masayang kaibigan si Darren at hanggang doon lang yun. Dahil sa nangyari sa kanila ni Wancho, naging maingat na si Andrea. Ngunit sa 2 linggo na nagdaan, tila ba may kakaiba siyang nararamdaman. Bigla na nga lang siyang nakaramdam ng katamaran at pagiging maselan sa pagkain. Hindi ito pinansin ni Andrea dahil wala naman siyang ideya. Ang tanging nakakapagpahirap lang naman sa kanya ay si Wancho. Panay ang tingin at pagmamasid nito sa kanya na nahuhuli niya. Si Mildred naman, laging nakabuntot na nauunawaan niya dahil may karapatan naman talaga itong mag-overthink. Ma'am Mildred, eto na po ang coffee. Inilapag niya sa table ang inutos nitong kape. Hindi siya nito tiningnan. So nakapili ka na ba ng gown mo, Mildred? Biglang tanong ng ama ni Wancho. Siya ay agad na umalis dahil pribadong usapan iyon na hindi naman dapat niya marinig. Ngunit aminado si Andrea na kumikirot ang puso niya sa tuwing maiisip na ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang sarili ay ikakasal na. Dismayado siya sa sarili niya, lalo't ayaw niyang makasira ng relasyon. Hindi na ba talaga magbabago ang isip ng kapatid mo, Darren? Sa kusina, narinig niya si Ma'am Isa niya nakausap si Darren. I don't care about them. Bahala siya, malaki na po si Wancho. If that's what he wants, then go. Siya naman ang magdurusa in the end of the day. Ang hirap sa kanya, binaon niya masyado ang sarili niya sa trabaho. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Si Mildred, hindi siya magiging masaya kay Wancho dahil palamuti lang siya. Isa lang siyang kasangkapan para kay Wancho. Pero gusto kong makahanap ang kapatid mo ng babaeng makakasama niya habang buhay. Mamahalin niya at mamahalin siya. Bilang ina ninyo, natatakot ako sa pwedeng mangyari kapag nagdedesisyon kayo na alam kong mali. Hindi makapaniwala si Andrea na dahil lang pala sa trabaho kaya pakakasalan ni Wancho si Mildred. Kaya naman pala kahit magluko ito'y ayos lang para kay Mildred, basta mahal nito si Wancho. Habang nasa labas si Andrea, nakatanaw sa mga bituin.
kung ano-anong pumapasok sa kanyang isipan. Pauwi na rin naman na siya ngunit nais lang niyang magpahinga kahit ilang sandali lang dahil nakakaramdam siya ng katamaran. Uuwi ka na? Napalingon siya kay Juancho. Oo. Tipid niyang sagot bago inayos ang sarili. Sa loob ng 2 linggo, ngayon na lang ulit sila nakapag-usap. Ayon sa ina nito, naging abala ito sa paglalakad ng requirement sa kasal at bukod doon, iniiwasan na rin naman kasi talaga niya ito. Ihahatid na kita. Alok nito bago na unang lumakad sa kanya. Gusto sana niyang tumanggi, pero matigas ito dahil inunahan pa siya nito upang wala na siyang magawa pa. Matigas rin sir talaga ang ulo mo no? Si Ma'am Mildred, hindi mo man siya mahal o ano man ang rason mo, hindi pa rin tamang manloko ng babae. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo, Andrea. Gagawin ko ang gusto ko. Walang sino man ang maaaring dumikta sa akin. Babae din ako kaya labis ang hiya ko sa magiging asawa mo. Yan ba ang dahilan kaya mo ko iniiwasan? Bakit masama ba ang ginawa ko? Unang-una, hindi naman dapat yun nangyari. Buong buhay kong dadalhin ang kahiyang nagawa ko. Dahil hindi dapat ako naging marupok. Hindi dapat ako nalunod sa bawat paghalik mo. Maling-mali yun, Juancho. Ito ang unang beses na tawagin niya si Juancho na walang paggalang. Bakit malapit ka sa kapatid ko? Pati ba siya gusto mong matuhog ka niya? Walang araw na hindi ko kayo nakitang hindi magkasama. Daig pa nga ninyong magkarelasyon So ano, BF mo na ba siya? Ganyan ka talaga ka-easy to get? Sinugod niya si Juancho at sinuntok sa dibdib. Gago ka? Matapos mo kong angkinin, ginaganito mo ko? Pinapahirapan mo ba ako? Parusa ko ba to? Bakit? Anong nagawa kong kasalanan sa'yo? Hindi ko karelasyon ng kapatid mo dahil isa siyang kaibigan. Hindi nakasagot si Juancho. Nakatitig lang siya kay Andrea na lumuluha. Hindi niya magawang aminin na selos siya sa kanyang nakikita. 2 linggo siyang iniiwasan ito na parang walang nangyari sa kanila. Paano ito nagawa ni Andrea? Samantalang siya, kailangan pa niyang uminom ng sleeping pills para lang makatulog. Dahil habang gising siya, paulit-ulit sa utak niya ang mga tanong. Stop crying. Tinuyo niya ang luha nito, ngunit tinabig nito ang kamay niya. Baliw ka na ba talaga? Tigilan mo na ang ginagawa mo. Inis na nagmadali itong lumakad. Hindi niya na ito nagawang sundan dahil baka lumala lang. Napabuntong hininga si Juancho bago bumalik sa mansyon. Nakita niya si Darren na nanonood ng TV. Saan ka naman galing? Tanong nito. Pwedeng tigilan mo si Andrea. Imbis na sumagot ay nagtanong din siya. Umiba ang aura nito at sinabayan ng kanyang titig. Siya ang gumawa ng tensyon sa pagitan nilang magkapatid. Gusto kong tigilan mo siya. Dagdag pa niya na ikinatawan ni Darren. Seryoso ka? Naalog ba ang utak mo o nakainom ka? Wala sa nabanggit mo. Bakit ko naman iiwasan si Andrea? Sino ka naman para magutos? Dahil sinabi ko, iwasan mo siya, Darren. So ano? Type mo si Andrea pero si Mildred ang pakakasalan mo? Ginagago mo ba kami? Juancho, mag-focus ka na lang sa pagiging alipin mo sa trabaho. Wala akong pake kung sino man ang pakasalan mo. Pero wag mong pagtripan si Andrea. Tumayo ito mula sa prenting pagkakaupo. Oras na malaman ni Dad ang pagdadalawang isip mo, mawawala ang lahat ng plinano mo para sa kumpanya mo. Hindi ikaw yung tipo ng tao na isusugal ang lahat para lang sa isang babae. Dagdag pa ni Darren. Sino bang may sabi na nagdadalawang isip ako? Wala kang alam kaya manahimik ka na lang. Basta tigilan mo si Andrea. Sa mata mo, kitang-kita ang pagdadalawang isip mo, Juancho. At para lang alam mo, hinding-hindi ako susunod sa gusto mo. Madiing wika nito bago siya iniwan sa sala na nakakuyom ang kamao. Nak, hindi ka ba papasok? Panggigising ng ama ni Andrea sa kanya. Ngunit tamad na tamad siyang bumangon. Gusto lang niyang matulog maghapon kahit hindi naman siya puyat. Tay, tinatamad po ako Natawa ang kanyang ama. Bihira kang maging ganyan, nak. Bakit masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Sinalat pa nito ang noo niya upang masigurado na wala siyang lagnat. Tay, hindi ko rin po alam Hindi naman na po masama ang pakiramdam ko. Pilit na bumangon si Andrea. Baka dahil lang po sa pagod ko kahapon to. Dumiretso na siya sa CR upang maligo. Nakaramdam lang siya ng kaba dahil naalala niyang hindi pa nga pala siya dinadatnan.
2 linggo na siyang delay. Dinama ni Andrea ang puso niya na biglang lumakas ang kabog. Hindi siya pwedeng mabuntis dahil malaking problema yun. Pinilit niyang kumilos ng normal. Naisip niyang bumili na lang ng PT mamaya bago siya tumungo sa mansyon. Wala siyang sinabihan na kahit na sino. Sa mansyon, nakita niya si Carla, ngunit hindi niya ito pinansin dahil dumiretso siya sa CR upang mag-PT. Halos mapaupo si Andrea sa sobrang panlulumo. Para siyang tutumba kapag hindi niya inalalayan ng pagkapit ang sarili niya. Naluluhang binulsa niya ang PT at agad na lumabas. Tinuyo ni Andrea ang mga luha niya dahil wala dapat makaalam nito. Hindi nila pwedeng malaman na nagbunga ang isang gabing pinagsaluhan nila ni Juancho. Ikakasal na ito at ayaw niyang makasira. Wala siyang balak na maghabol dahil kasalanan din naman niya. Oo, pinilit siya ni Juancho pero ginusto na rin naman niya yun. Malaki rin ang kanyang kasalanan. Hindi ko namamansin. May problema ba? Takang tanong ni Carla nang makita siya nito sa sala. Naglilinis siya sa area na to dahil hindi niya ito napuntahan kahapon para magpunas-punas ng mga alikabok. Wala naman. Hindi naman pwedeng lagi na lang magtsikahan, no? May mga trabaho tayong kailangang unahin. Bumalik ka na sa trabaho mo. Baka mapagsalitaan na naman tayo ni Ma'am Mildred. Napakunot ang noo ni Carla dahil sa kanyang inasal. Ngunit hindi naman na ito nagtanong pa. Wala pa siya sa kalahatian ng ginagawa niya. Nakaramdam siya ng hilo. Muntik na siyang matumba. Nasalo lang siya ni Darren. Maupo ka. Ikukuha kita ng tubig. Inabot nito ang isang basong tubig sa kanya. Uminom siya ngunit agad rin siyang tumayo dahil mas mahalaga ang trabaho para sa kanya. Salamat. Sambit pa niya ngunit hindi man lang niya ito tinapunan ng tingin. Pagod ka yata. Pwede ka namang magpahinga na lang. Wika pa nito na hindi niya pinansin. May problema ba? Sumulpot ang ina nito na si Ma'am Isa. Iha, namumutla ka yata. Ayos ka lang ba? Maupo ka nga muna. At ang ekspresyon nito talaga namang alalang-alala. Mas lalo siyang nahihirapan kapag ganito palagi siyang inaalala ng mga ito. Parang dinudurog ang puso niya. Dahil deep inside, alam niyang malaki ang kasinungalingang tinatago niya sa mga ito. Nahilo lang po pero ayos na po Ma'am Isa. Baka naman kasi may sakit ka. Bakit ba kasi pumasok ka? Sana'y nagpahinga ka na lang. Ayos lang po ma'am, kayang-kaya ko po. Pinilit niyang kumilos. Ngunit sa huli, bumagsak na siya dahil sa katigasan ng kanyang ulo. Nawala ng malay si Andrea at hindi na alam ang sumunod na nangyari. Nakarinig naman ng isang ingay si Juancho kahit nasa loob siya ng silid at abala sa trabaho. Lumabas siya at inalam ang nangyari. Laking gulat niya nang makita si Andrea na pinagkakaguluhan. Nakita niya itong karga ni Darren. Dali-dali siyang umiksena upang agawin si Andrea kay Darren. Ako na ang kakarga sa kanya. Walang emosyong wika niya sa kapatid, ngunit wala itong balak na ibigay ang dalaga. Tumabi ka, kung ayaw mo magkapisikalan tayong dalawa, Juancho. Banta ni Darren na inirapan lang niya. Sabing tabi! Malakas nitong sigaw. What's wrong with you two? Galit na sigaw ng ina nilang si Isa. This is emergency. Walang malay si Andrea tapos isasabay pa ninyo ang pag-aaway. Darren, dalhin mo na siya sa kotse. Susunod na lamang ako. At ikaw? Mag-uusap tayong dalawa ngayon din. Madiing wika ng ina niya bago siya hinila sa pribadong silid. What is happening to you, Juancho? What was that? Anong eksena ang ginawa mo sa harapan naming lahat? Sinabi kong tigilan niyang pagiging malapit kay Andrea. Because? What was the reason para gawin niya ang utos mo? Boyfriend ka ba ni Andrea? Mahal mo siya? Gusto mo siya? Ano? Hindi siya nakasagot. Juancho, you're marrying Mildred. Pinaglalaruan mo ba si Andrea? Pinili mo ang pribilehiyo sa kumpanya mo at pinili mo si Mildred. Itatak mo yan sa isipan mo kasi baka nakakalimutan mo na. Nagdadalawang isip ako, ma'am. Nagdadalawang isip na ako because of her. Ano bang dapat kong gawin? Mami, tulungan mo ko. Hindi ka na bata para ako pa ang umayos sa gulong pinasok mo. Ikaw ang gumawa ng desisyon kaya ikaw ang umayos. Tandaan mo to, Juancho. Hindi mo pwedeng pakialamanan si Andrea kung wala kang balak na seryosohin siya. Hindi siya laruan. Hindi ako makakapayag na itulad mo siya kay Mildred na walang respeto sa sarili. Unahin mo muna ang gusot mo
then I'll give you my support. Iniwan siya ng kanyang ina. Samantalang si Andrea, nagising na nasa hospital na. Si Darren ang nasa tabi niya kaya naman nagulat siya. Ngumiti ito bago siya hinawakan sa kamay. You're 2 weeks pregnant. Sinabi ba ng doktor sa'yo? Kala nga niya ako ang ama. Sabi ko, kaibigan kita. Sigurado kung madami kang tanong sa isipan mo. Wala naman akong karapatan para itanong sa'yo, Andrea. Don't worry, I won't tell anyone. Pero dapat mong sabihin sa ama mo at sa ama ng magiging anak mo. Paano kung sasabihin kung kapatid mo ang ama? Napaawang ang labi nito sa gulat. Pinagsamantalahan ka ba niya? Naikuyom ni Darren ang kamao. Hindi ko alam kung pagsasamantala ba yun, Darren, kasi ginusto ko. Hindi ko napigilan ang sarili kong umayon sa kanya. Lasing siya, aware akong lasing siya. Pinagsamantalahan ka pa rin niya. Please, makinig ka, hindi yun ang nararamdaman ko. Gusto ko ang kapatid mo. Pero ayoko masira sila ni Mildred. Kaya wala akong balak na sabihin sa kanya. Pakiusap, mangako ka sa akin na hindi mo sasabihin sa kanila. Ako na ang lalayo, Darren. Dumating si Ma'am Isa, 1 oras matapos silang makapag-usap ni Darren. Bilang pamangkin naman daw nito ang bata, magsusuporta ito sa kanya sa ayaw man niya o gusto. Iha, ayos ka na ba? Labis ang pag-aalala ko pati si Carla. Umiiyak pa nga hanggang ngayon si Carla habang kausap ko pagpasok ko dito. Ayos na po, Ma'am Isa. Gusto ko na lang po munang umuwi at magpahinga. Sa tingin ko po, matatagalan ang pagpapahinga ko kung ayos lang po sa inyo. Ngayon naman ay may matibay siyang dahilan kaya hindi ito maghihinala. Ihahatid ko na siya, ma'am. Sabi naman ng doktor, makakalabas na siya. Ayon sa isinagawang test, ay overpatig ang dahilan. So sa tingin ko dapat na muna natin siyang palitan upang makapagpahinga siya ng mas matagal-tagal. Oo naman, basta dadalaw-dalaw ka sa mansyon. Ayoko sanang hindi kita nakikita dahil alam kong pati si Carla malulungkot. Pero mas mahalaga pa rin ang kalusugan mo. Gutom ka na ba? O eto't may binili ako. Nakalabas naman siya sa tulong na rin ni Darren. Inihatid siya nito sa kanilang bahay. Walang alam ang ama niya sa nangyayaring pagsugod sa kanya sa hospital. Sasabihin na rin niya ang lahat, ngunit hindi pa sa ngayon dahil wala pa siyang lakas ng loob. Hindi rin naman niya maitatago sa ama niya ang bagay na ito dahil kapag lumaki ang tiyan niya, mabubuking ang kanyang sikreto. Call me kapag may gusto ka o kailangan. Di ka dapat mahiya dahil pamangkin ko ang batang yan. At wala siyang alam sa mga nangyari, Andrea. Darren, hindi mo kailangan mag-alala dahil mamahalin ko ang batang ito ng higit pa sa buhay ko. Hindi siya kasali sa katangahan ko. Salamat talaga sa lahat. Sa ngayon wala akong ibang maaasahan kundi ikaw lang. Makakabawi din ako sa iyo balang araw. Para saan pa't naging magkaibigan tayo? Si Carla, hindi mo kailangan mag-alala sa kanya dahil gaya mo ay kaibigan ko na rin siya. Tumango siya bago lumabas na sa kotse. Dumiretso siya sa bahay nila. Dinatnan niya ang kanyang ama na prenting nakaupo, nanonood ng telebisyon. Ang aga mo ah. Masama po talaga ang pakiramdam ko, tay. Umuwi na lang po ako tsaka nga po pala nakapagpaalam na po ako sa amo ko na magpapahinga na po muna ako. Alam ko pong maliit pa lang itong ipon ko pero tatagal naman po ng ilang buwan tapos babalik na din po ako, tay. Bakit biglaan yata, anak? Sigurado kang walang problema? Si tatay talaga. Opo, wala po talaga, tay. Sige na po, magpapahinga na po ako. Tumango naman ito bago siya inihatid ng tingin. Sa loob ng silid, niyakap ni Andrea ang kanyang sarili. Lumong-lumo siya dahil alam niyang darating ang araw na kailangan niya nang sabihin ang katotohanan sa kanyang ama. Natitiyak niyang madidismaya ito at dadalhin na rin ito ang kahihiyan na dulot niya. Wancho, padabog na pumasok si Darren sa mansyon. Nasa kusina siya para sana magtimpla ng kape pero rinig niya ang sigaw at yabag nito. Humarap ka sa aking, gago ka. Problema mo? Gusto mo na naman bang mag-iskandalo dito sa mansyon? Walang ganang tanong niya bago ito inirapan. Ikaw na nga nagdala sa kanya. Why are you not happy? Dahil gago ka. Salamat ka talaga, timping-timpi ako, Wancho. Sobrang gago mong tao. Gusto kitang paulanan ng suntok ngayon. Go, do it, Darren. This time, I won't hesitate. Umiba ang aura ni Wancho. Leave her alone. Hindi ka na pwedeng lumapit sa kanya kahit kailan. Naiintindihan mo ba?
Sa ambisyon mo na lang i-focus ang sarili mo. Sino ka naman para mag-utos? You're not my boss. Wala akong boss, Darren. Talaga ba? Lumapit ito sa kanya at kinuwelyuhan siya. Baka lalo kang manggalaite kapag official kong inurong ang kasal at kasunduan. Di mo ko mapipigilan kapag ginusto ko, Darren. Ikaw dapat ang nakakaalam niyan. Sinuntok siya ni Darren. Sir, hala, ma'am, ang mga sir po. Sigaw ni Carla nang makita sila na nag-aaway. Ginantihan rin niya ng suntok si Darren at pinaibabawan ito. Darren! Juancho! Malakas na sigaw ng ina nila ngunit hindi sila tumitigil. Enough! Para kayong mga bata! Ama na nila ang pumigil. Pinaghiwalay sila nito at galit na dinuro. Wala kayong karapatan na magrambulan dito. Juancho, panganay ka pa naman, Anju. Bakit nakikipagbugbugan ka sa kuya mo? Because he's stupid, sagot ni Darren na ikinatawa ni Juancho. And you're not? Stop it. You're not cool. At least hindi ako gago gaya mo. Ano kaya kung bigyan ko kayo ng baril para tapos na magbarilan na lang kayong dalawa, mga punyeta? Natahimik sila sa ama nilang galit na. Hindi na matutuloy ang kasal, Dad. Hindi ako magpapakasal kay Mildred. Nahihibang ka na ba talaga? So ano, wala na ang mga plano mo para sa kumpanyang pinaghirapan mo? Yes, wala na. Hindi na yun ang plano ko. Wala na akong pakailam sa kumpanya o sa maraming benefits na makukuha nito kapag pinakasalan ko si Mildred. Sira ulo na yata talaga. Pagak na natawa si Darren. Seryoso ka ba? Tanong pa nito. Mukha bang hindi? Wala na akong dapat ipaliwanag kung bakit ko tinatapos ang kasunduan. Para lang malaman ninyo, si Andrea ang dahilan kaya ako ganito. Siya ang gusto kong pakasalan. And yes, gusto ko si Andrea. Humarap na siya kay Darren. Tama ka. Nagdadalawang isip na ako that day. Hindi ko lang maamin kasi hindi ko pa sigurado kung ano ba tong nararamdaman ko. Salamat sa iyo dahil nalaman ko ang sagot sa mga tanong na tumatakbo sa isipan ko. Now, let me tell you again. Tigilan mo si Andrea because I'll do anything and everything para maging akin siya. Bilang kaibigan niya, poprotektahan ko siya mula sa iyo. Pero bilang kapatid mo, masaya ako malaman na seryoso ka talaga sa kanya. Natawa silang magkapatid na parang mga baliw matapos mag-away. Walang gustong sayangin na oras si Juancho. Una, kailangan niyang masiguro kay Mildred na walang mangyayaring kasal. Lumiwanag ang mukha ni Mildred nang makita siya nitong bumaba sa kotse. Patakbo itong sumalubong at balak siyang yakapin, ngunit pinigil niya ito. Hindi mo sinasagot ang tawag ko. Wala ba ang magulang mo? Tanong niya. Well, they're on vacation, why? Ikaw na lang maghatid sa kanila ng balita. Seryoso at walang emosyon siyang nakatitig kay Mildred. Hindi na kita pakakasalan. Wala nang mangyayaring kasunduan, Mildred. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Diretsahan at walang preno ang pananalita ni Juancho. What? But why? What happened? Delay lang naman, di ba? Ayos lang sa akin kahit delay. Makakapaghintay naman ako eh. Mildred, wake up. Hindi kita mahal, alam mo yan. Sinasabi ko na sa'yo ngayon pa lang na hindi kita pakakasalan. Si Andrea ang mahal ko. Gusto ko siya at wala na akong pakailam sa mga benefits na inaalok ng magulang mo sa dad ko. Hindi na ito about sa business. This is about me and my future wife. Gusto ko yung babaeng mahal ko at mahal ako. Makakasama ko hanggang sa huling hininga ko dito sa mundo. Ayaw kong sa huli, pagdusa ko dahil hindi ko piniling itama ang lahat. No! Mabilis na umagos sa mga luha ni Mildred. Lumuhod ito at niyapos ang binti niya. Don't do this to me, Juancho. Mahal na mahal kita. Handa kong ibigay ang lahat sa iyo. Bakit siya pa? Bakit ang serbidora pang yun? Bakit hindi na lang ako? Please, ako na lang. Pangako ko sa iyo magiging best wife and mama ko sa magiging kids natin. Siya ang buhay ko. Siya ang pinakamahalaga para sa akin, Mildred. At gaya mo, gagawin ko ang lahat para lang mahalin niya ako pabalik. Handa ako maghintay kahit gaano katagal. Hindi ko inaalala ang hirap na daranasin ko. Mahalin lang niya ako. Basta siya ang gusto ko, siya lang. Bumitaw na si Mildred sa pagkakayapos nito sa kanya. Iniwan niya na ito't hindi na nilingon pa. Si Andrea ang priority niya. Wala nang magiging sagabal. Hindi na nito kailangang alalahanin si Mildred o ang pagpapakasal niya. Masaya ka sa desisyon mo? Hindi na ba talaga?
Pinutol niya ang kanyang ama. Dad, hindi na mababago ang desisyon ko. Tugon niya sa amang umaasa na bawiin ang mga sinabi niya sa pamilya ni Mildred. Nakauwi rin naman agad siya sa mansyon matapos lang makipag-usap kay Mildred. For sure, nalaman na ng dad niya ang ginawa niya. Nilapitan siya nito na may dalang red horse. Tinanggap niya ang inabot nito. Bakit? Paano kang nahulog kay Andrea? Hindi ba't wala naman siya sa iyo at first? I don't know, Dad. Basta naramdaman ko na lang. Ganito pala ang pag-ibig. Ganito pala magmahal, no? Magugulo ka talaga kahit nakaplano naman na lahat sa isipan mo. Sigurado na talaga ako sa desisyon kong pakasalan si Mildred para sa kumpanya. But when I saw her, may kung anong kiliti. Sa una akala ko maganda lang siya kaya ako ganito. Pero habang tumatagal mas tumitindi. Natawa si Wancho bago ininom ang alak. Nakipagsuntukan pa ako kay Darren dahil selos na selos ako. Blanko ang utak ko pag si Andrea ang pinag-uusapan. Normal pa ba to, Dad? Ganyan na ganyan ako sa mami mo noong nararamdaman ko ang pag-ibig. Hindi niya ako gusto. As in, para akong hangin sa kanya. Matalino ang mami mo at elegante. Napaka-inosente rin niya. Sabi ko sa sarili ko, mamahalin kaya ako ni Isa? Pero tignan mo naman ngayon, anak. Pagmamalaki ng ama niya. Masaya naman ako na totoo na nga ang nararamdaman mo. At hindi na gaya dati na laruan at kagamitan lang sa iyo ang mga babae. Sana lang mapanindigan mo, anak. Mahalaga sa ina mo si Andrea. Inirerespeto ko naman ang ama niya at ang kanyang yumaong ina. Oras na lokohin mo siya, hindi kami magdadalawang isip na gumawa ng hakbang upang hindi ka na makalapit sa kanya. Don't worry, Dad. I'll do anything para makabawi sa kanya. Hindi ko siya pipilitin. At kahit akyatin ko pa ang 7 bundok o tumawid ng dagat, handa akong gawin. That's my son. Proud nitong wika bago inubos ang alak sa kan at siya iniwan. Maaga siyang gumising. Akala niya makakapasok na si Andrea. Wala kasi siyang ideya na hindi na pala muna ito papasok. Nalaman lang niya dahil may bago silang kasama sa bahay na kapalit daw ni Andrea. Where's Mom? Tanong niya kay Carla. Sir, nasa garden po kasama si Sir Darren. Agad siyang tumango sa dalawa. Hindi niyo sinabi sa akin na hindi na pala makakapasok si Andrea. Inanapan na ninyo siya ng kapalit? Bakit? Nilalayo ba ninyo si Andrea sa akin? Pwedeng kumalma ka? Inis na inirapan siya ni Darren. Hindi maganda ang pakiramdam niya kaya nagpaalam siya na matagal siyang makakabalik. Siya ang nagdesisyon, hindi kami, Wancho. Tigilan mo nga ang pagiging filingero mo. Oo, gusto mo siya pero hindi ibig sabihin na aayon ng lahat sa'yo. Gusto mo siya? Eh di mag-effort ka. Hindi kita tutulungang manligaw. Gawin mo lahat, bahala ka sa buhay mo. Well, me, I'll support Wancho. Napangiti siya nang magtaas ng kamay ang kanyang ina. Ma'am, unfair kaya yata niyan. Bakit inireto mo sa akin si Andrea kung susuportahan mo naman pala si Wancho? Napailing siya sa kapatid niyang nag-iinarte. Well, sabi mo naman, kaibigan lang talaga ang tingin ninyo sa isa't isa. So wala naman sigurong masama na suportahan ko ang kapatid mo na talagang minamahal si Andrea. Umayos ka. Titig na titig si Darren sa kanya. Uupakan kita kapag ginago mo lang si Andrea. Banta pa nito, nanginitian at kinindatan pa niya. Hindi na siya mapakali na muling masilayan ng dalaga. Sana hindi siya nito itaboy. Isang normal na araw lang ito para kay Andrea. Ginawa niyang abala ang sarili niya sa pagwawali sa kanilang bakuran habang ang ama niya inihahanda ang nirequest niyang ulam para sa pananghalian. Natigilan lamang siya nang isang magarang sasakyan ang huminto sa kanilang bakuran. Napatitig siya sa babaeng bumaba at walang iba kundi si Mildred. Nakunot ang noo niya ngunit pinilit na pinakalma ang sarili. Habang ito, alam niyang iba na talaga ang aura. Nakataas ang kilay at may mapanglait na tingin. Balak sanang ituloy ni Andrea ang pagwawalis nang magsalita ito. So, balak mo kung i-ignore na parang wala kang masamang ginawa? Ma'am, pwede ba tumigil ka na po? Nandito ka sa bakuran namin. Wala po kong kinalaman sa anumang problema ninyo ni Sir Wancho. Depensa niya bago pa ito magsimula ng gulo. Ngunit malakas itong humalakhak. Anghel-anghelan? Andrea, aminin mo na demonyita ka rin. Dahil sa'yo, hiniwalayan ako ni Wancho. Ayaw na niya akong pakasalan because of you. Bakit? Ayaw mong malaman ng ama mo ang kalandian mo?
Totoo naman ah. For sure, nilandi mo si Juancho kaya niya ako tinalikuran. Pakiusap, umalis ka na lang ma'am. Andrea, anong nangyayari? Lumabas ang kanyang amang takang-taka. Bakit mo dinuduro ang anak ko? Dahil malandi ang anak mo. Pinalaki mo ba talaga siya ng maayos? So kung pinalaki mo nga siya ng maayos, hindi niya aahasin ng fiancé ko. Ingatan mo ang mga binibitiwan mong salita sa anak ko. Paninirang puri ang mga nilalabas ng bibig mo. Umalis ka na. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na sinira niya kami ni Juancho. Malandi ang anak mo. Sobrang landi. Galit na galit si Mildred bago sumakay sa kotse at pinaandar ito paalis. Walang maiharap si Andrea na mukha sa kanyang ama. Inalalayan siya nito sa loob ng kanilang munting tahanan. Nak, sino ba yun? Bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Ama mo ko, mauunawaan kita. Tay, nakakahiya po akong maging anak ninyo ni nanay. Wala po akong kwentang anak. Patawad po talaga. Halos lumuhod siya sa harapan ng kanyang tatay. Itakwil mo na lang po ako, tay. Ayos lang po sa akin. Naiintindihan ko. May dapat ba akong malaman? Tay, kasi po, dahil na rin po sa kapabayaan ko may nangyari po sa amin ni Sir Juancho. Mariin itong napapikit, ngunit walang sinabi ang kanyang ama. Tay, alam ko pong mali pero hindi na rin po ako nakapagpigil eh. Ang isang gabi rin pong nangyari sa amin na nagbunga, tay. Nasaan ang lalaking yun? Dapat ko siyang makausap. Agad niyang pinigilan ng ama niya sa pagsisiwalat ng kanyang pagdadalang tao. Hindi po nila alam, tay. Lalong-lalo na po si Juancho, tay. Ang tanging may alam lang po ay ang kapatid niyang si Darren na handa pong tumulong at sumuporta sa amin ng magiging pamangkin niya. Nakakahiyaman po, tay. Pero kailangan ko pong maging matatag. Akala ko po sa pagtatago ko ng katotohanan at sa pag-alis sa mansyon, magiging maayos pa rin po ang lahat pero hindi po pala. Itinago mo sa kanya? Bakit mo itinago? Bakit pinangunahan mo, nak? Dahil natatakot po ako. Niyakap siya ng kanyang ama. Sa kalagitnaan ng pagtangis ni Andrea, bigla na lang may kumatok sa kanilang pinto. Dahil wala pa siyang lakas, ang ama niya ang umalam kung sino ang bisita. Si Andrea po. Narinig niya ang boses ni Juancho. Ngayong nandito ka na dapat kitang makausap. Madiing wika ng kanyang ama. Ngayon, paano mo itatama ang ginawa mo? Sumugod dito ang nagpakilala mong fiancé. Ininsulto at nilait-lait niya ang anak ko. Pasensya na po talaga. Wala na hong namamagitan pa sa amin. Lahat ho ay kasunduan lang at binali ko na po yun. Hindi lang talaga matanggap ni Mildred. Nandito po ako upang ipagtapat sa inyo na si Andrea ang babaeng nais kong pakasalan. Napaawang ang labi niya sa sinabi ni Juancho. Binalingan siya ng kanyang ama. Andrea, bilang ama mo, ang payo ko'y kailangan kong sabihin sa kanya ang totoo. Hindi mo maaaring itago yan dahil may karapatan din siya. May choice pa nga ba siya? Tinuyo niya ang kanyang luha bago ngumiti sa kanyang ama. Iniwan muna sila nito at lumabas upang magpahangin na rin siguro. Si Juancho naman, niyakap siya. Pasensya ka na. Natagalan bago ko naisip ang lahat. Sana hindi pa ako huli. Gusto kong makasama ka hanggang sa huling hininga ko. Pananagutan kita sa ginawa kong pag-angkin sa'yo. Pakakasalan kita, Andrea. Buntis ako. Natulala si Juancho. 2 linggo na. At ito ang dahilan ng pag-alis ko sa mansyon. Hindi dahil sa may sakit ako, kundi dahil nais ko lang tumakas. Ayokong isiksik ang sarili ko sa iyo, Juancho, dahil alam kong si Mildred ang nakatakda mong pakasalan. Pero bakit mo naman itinago sa akin? Bakit ipagkakait mo sa akin ang maging ama? Mahal kita, Andrea, kaya pananagutan kita. Ikaw ang pipiliin ko. Wala na akong pakailam sa kumpanya. Basta ang alam ko, ikaw ang priority ko. Napaluha si Andrea. Dahil alam kong mali. Gaya na lang ngayon na sumugod si Mildred. Wala akong magagawa kundi tanggapin na lang mga binabato niya. No. Una pa lang aware na siya sa kasunduan lang ang lahat. Ngunit iba na ngayon. Ibang usapan na ito, Andrea, dahil totoo na. Mahal mo rin ba ako? Andrea, hahayaan mo ba akong maging ama ng magiging anak natin? Tumango si Andrea. Niyakap siya ni Juancho at hinagkan. Masayang masaya ito sa naging sagot niya. Nilabas nila ang ama niyang nakatanaw lang sa kawalan. Niyakap ito ni Andrea at labis-labis ang paghingi ng tawad.
Ngunit gaya nga ng sinabi nito, hindi siya nito magagawang itakwil. Ang gusto lang naman daw ng ama niya, wala siyang pagsisisihan sa kanyang mga desisyon. Ibinigay na niya ang tiwala niya kay Juancho, kaya masasabi niyang wala siyang pagsisisihan. Sana lang, umayon na talaga sa kanila ang tadhana. I'm so happy. Sa kotse pa lang, paulit-ulit na si Juancho kahit na obvious naman talagang napakasaya nito. Patungo sila ngayon sa mansyon dahil matapos makausap ang ama niya, pinapunta na agad sila nito upang magulang naman ni Juancho ang kanilang mapaliwanagan sa mga nangyari. Bagay na hindi alam ni Andrea na alam na pala ng magulang ni Juancho. Siya na lang talaga ang hinihintay. Bakit parang kinakabahan ka pa rin? Malambing na tanong ni Juancho sa kanya nang makababa sila sa kotse. Kasi naman, nakakahiya naman talaga Juancho. Nauna pa ako mabuntis, imbis na maging official ang relasyon. Shh! Hindi mo dapat iniisip yan. Hindi mo dapat binababa ang sarili mo. Malalaman mo din ang reaksyon nila once na makapasok ka na sa loob. Malawak ang ngiti nito bago mahigpit na hinawakan ng kanyang kamay. Napabuntong hininga na lamang si Andrea at magtitiwala kay Juancho. Paniniwalaan na lang niya ang mga sinasabi nito upang mawala na ang mga kaba at gumugulo sa kanyang isipan. Sa loob ng mansyon ay ang ina nitong si Isa at kapatid na si Darren ang una niyang nasilayan. Pangatlo na lamang ang ama na mababakas niyang masaya rin na malamang sila ni Juancho ang itinadhana. Iha, I'm so happy to see you again. Ilang araw pa lang pero nangungulila na ako. Lalo na si Carla na lagi na lang walang gana dahil sa biglaan mong pagpapaalam. Masaya ako na malamang may aabangan na kaming apo. Ho? Nauna na po pala ninyong nalaman? Gulat niyang tanong bago napabaling kay Darren. Sorry, sabi naman kasi ni Juancho ayos na daw so sinabi ko na Andrea. Sorry po, sa totoo lang nakakahiya po ang ginawa namin, lalong-lalo na po ko. Hindi na siya nito pinatapos. Walang dapat sisihin, tadhana ay tadhana. Naniniwala ako na kapag hindi nakatadhana sa'yo, gagawa ng paraan si Cupido para maihiwalay sa'yo ang taong akala mo'y dawan mo. Ngayong may inaasahan na kaming apo, gusto na rin naming maghanda na para sa inyong kasal. Dapat namin makausap ang tatay mo upang mas maging malinaw. Wala naman na sigurong problema. Sa tingin ko'y wala nang magiging hadlang. Sumabat ang ama ni Juancho. Akala nga niya ito ang magiging problema. Ang ama ni Juancho na talaga namang istrikto. Ngunit nakakagulat na hindi rin ito tumutol sa kanila. Bagkus sa ito pa ang naghain para pag-usapan ng kasal na hindi pa naman nila napag-uusapan ni Juancho. Akala niya, uunahin nila na mailabas muna niya ang baby bago ang pagpapakasal. Gusto din po ni tatay yun. Sang-ayon niya para sa pakikipag-usap. Sasabihan ko po agad siya pag uwi ko po. Dagdag pa niya na ikinatango naman ng mga ito. Sa mansyon, simpleng celebration ang naganap. Simpleng salo-salo. Hindi siya nagtagal dahil nakiusap siya kay Juancho na kailangan pa niyang makausap si Carla. Dahil bilang kaibigan, kailangan itong malaman ang totoong dahilan niya. Inihatid naman siya ni Juancho at sinabing hintay na lamang siya sa kotse. Pumayag siya dahil malayo-layo pa kasi sila Carla sa kanila at gabi na rin. Andrea? Pasensya ka na, nawala ko bigla. Hindi ko gustong iwan ka sa ere. Wala talaga akong intensyon. Gaga, pinagsasasabi mo. Nauunawaan ko. Mahalaga ang kalusugan mo tsaka hindi pwedeng puro trabaho lang. Ang totoo, buntis ako Carla. Buntis ako at ang ama ay si Juancho. Hoy Gaga, seryoso ka? Joke ba yan? Napatawa mo ko ha? Tanggap nila ako si tatay, payag na din siya. Sorry Carla kasi ikaw ang huling nakaalam. Ang dami pa kasing kailangang isaalang-alang eh. Hindi pwedeng bastang magdesisyon. Hindi ko masabi agad na buntis ako. Swerte ko na nga lang talaga eh. Si Juancho kasi pinanagutan niya ako at pinaplano na ang kasal namin. Pumunta ako dito para ipaalam sa iyo ang lahat ng to. Para bukas pagpasok mo, maibiya ka na't hindi ka na magugulat. Akala ni Andrea, huhusgahan siya ni Carla. Ngunit niyakap lang siya nito. Ilang segundo rin bago ito bumitaw at nakangiting nagsalita. Basta masaya ka, basta hindi ka agrabyado, go lang, masaya rin ako. Dahil hindi ko kaya na makitang ang best friend ko ay magdurusa. Pinapaiyak mo naman ako eh. Pagak na natawa si Andrea. Hindi ka pwedeng mawala sa kasal ko. Oh,
Ba't naman ako mawawala? Oras na wala akong invitation, pupunta pa rin ako. Tapos sesermonan kita. Nauwi naman sa magandang paliwanagan ang pag-uusap nila ng kaibigan. Hinatid siya nito sa pwesto ni Juancho kung saan ito nagparada. Nakatulog nga ata ito kakahintay sa kanila, kaya kinatok na nila ito. Ingatan mo ang kaibigan ko. Pakiusap ni Carla kay Juancho. Hindi kita mapapatawad kapag sinaktan mo siya. Bibigyan kita ng baril na ipuputok sa sentido ko, Carla. Yan ang pinapangako ko sa'yo kapag niloko ko ang kaibigan mo. OA naman sa baril? Maiinggit na sana ako pero naalala ko, may bebe rin pala ako. Napaira pa ito bago nagbabay na. Dumiretso na sila ni Juancho sa bahay nila ng kanyang tatay. Hindi niya na inabala pa ang tatay niyang mahimbing na yata ang tulog dahil anong oras na rin naman. Ngunit iyon ang akala niya. Dahil patungo na sana sila sa silid nang ito ay lumabas. Hating gabi na. Juancho, hindi pa rin pwede kahit na buntis na ang anak ko. Gusto mo isasala ka matulog? Opo tay, ihatid ko lang po sana sa silid si Andrea. Sumunod ka sa akin, bibigyan kita ng panglatag. Ikaw naman nak, matulog ka na. Masama sa buntis ang nagpupuyat. Utos ng ama niya na agad naman niyang sinunod dahil naging pasaway na nga sila umpisa pa lamang. Hindi niya na alam kung anong naging usapan ng dalawa. Basta si Andrea, masayang nahigat ipinikit ang kanyang mata. Nakaramdam na rin kasi siya ng antok. Sa isang buwan na preparasyon para sa kasal, maayos naman ang lahat. Walang mga hadlang at kampante na ang bawat isa. Dahil nalaman nila na dinala na si Mildred ng magulang nito sa abroad upang hindi na mag-iskandalo. Hindi man niya nagawang makausap pa ulit ang dalaga, ay hangad naman niya na sana makakilala ito ng lalaking talagang mamahalin nito. Dumating ang araw ng kanilang kasal ni Juancho. Dahil Fernandez ang angkan ng mapapangasawa niya, marami ang dumalo at talaga namang hindi basta-basta. Hindi ko akalain na magagawa pa kitang maihatid anak kapag ikinasal ka. Madamdami ng ama niya habang sinusuri nito ang napakaganda at makinang niyang dress. Malapit nang magsimula pero waiting pa sila ng ilang minuto. Tay, malakas ka pa naman eh. Eto ngang apo mo abot mo pa. Masayang masaya po ako kasi kahit wala na si nanay. At least nandyan ka para gumabay sa akin. Pigil ang luha ni Andrea. Naputol ang usapan nila dahil kumatok na ang mag-guide sa kanila para sa paglakad sa red carpet patungo kay Juancho, na ama ng inaasahan nilang anak at na magiging asawa niya. Nairaos ang kasal kahit pa bumahan ng luha sa huli dahil sa mga speech. Lahat ay talaga namang itinatak nila sa kanilang mga puso at magiging baon nila sa kanilang pagsasama upang maging masaya at matiwasay ang kanilang binubuong pamilya. Wife, napalingon siya kay Juancho na kanina lang abala sa mga bisita. Hindi na kasing dami kanina pero inaasikaso pa rin talaga nila. Siya naman ay nagpahinga saglit dahil nangangalay siya. Pinauna na rin niyang magpahinga ang ama niya dahil matanda na ito at hindi maaaring magpuyat. Pinaalam ko na kina mami na sila nang bahala ni Darren. Hindi ka pwedeng magpuyat. May check-up ka pa bukas. Ngumiti siya bago tumango. Nagulat siya nang kargahin siya nito na talagang sinulit ang kanilang moment. Pinalakpakan sila ng mga bisita habang si Andrea nahihiya pa rin naman kasi para silang mga teenagers. Madahan siya nitong inhiga sa kama. Sa labis na pagod, hindi niya na kaya pang magpalit kaya naman si Juancho na ang gumawa sa lahat ng walang reklamo. Nakapikit na siya dahil sa sobrang pagod. Nang maramdaman niya ang dampi ng labi ni Juancho sa noo niya. Napangiti siya kahit hindi maimulat ang mga mata. Salamat. Ako dapat ang magpasalamat sa iyo, wife. Bulong nito habang siya yakap. Salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Salamat kasi binigyan mo ko ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko sa iyo. At higit sa lahat, hinayaan mo kong maging ama sa magiging baby natin, ang ating prinsesa. Napakunot ang noo niya. Imbis na inaantok na siya, naudlot ito dahil naramdaman niya na umiiyak si Juancho. Iminulat niya ang kanyang mata at sinulyapan ito. Dahil sa akin nagiging iyakin ka na. Mahal kita, walang duda yan. Sana walang magbago. Ito lamang ang hiling ni Andrea, na sana manatili ang maganda nilang simula ni Juancho bilang mag-asawa. Ipinapangako niya na ipaglalaban rin niya ang pag-ibig nila sa kahit na sino.